natin ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola. Siya po yung founder ng Jesuits o ng Society of Jesus na sikat at kilalang kongregasyon dito sa buong mundo. Dahil sa kanilang mga karisma ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos, marami ang mga tao na nakakilala kay Jesus at marami rin siya naging tagasunod para maging instrumento ng Diyos para ipahayag ang mabuting balita. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang pagtawag kay San Ignacio de Loyola. Siya rin ang naging sikat na author ng spiritual exercises na ginagamit kalimitan ng mga nagre-retreat. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang biyaya ito kay San Ignacio na nakatulong sa maraming tao. Ito si San Ignacio po ay namatay noong 1559 at naging isa siyang sundalo ng hari, naging lingkod siya ng hari at naging talagang napakakisig niyang lalaki nung siya ay isa pang sundalo. Subalit nung siya ay 30 taon gulang na, siya ay nasugatan sa kanyang paglaban. Dahil doon, siya ay nakapag-isip-isip sa kanyang pag-iisa kung ano yung nangyari sa kanya at tumantong ito sa kanyang pagkakilala sa salita ng Diyos at sa kanyang pag-aaral at pananalangin ng salita ng Diyos. Doon niya napag-isip-isip kung ano yung talagang kanyang bukasyon. Doon niya naraman na siya tinatawag ng Diyos para maging lingkod niya. Kaya iniwan niya yung pagiging sundalo at namuhay na nag-iisa sa pananalangin at pag-aayuno. At doon niya napagtanto na meron siyang misyon na dapat gampanan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya siya po ay naging founder ng Society of Jesus, isang kongregasyon ng mga lalaki, mga pari na nagpapahayag na mabuting balita sa buong mundo. Kaya dumami yung kanyang mga tagasunod at nakapagbukas siya ng maraming mga kumbento at mga simbahan. Kaya maraming tao dahil sa kanyang mga kasama ang nakakilala kay Jesus at naging mas matagumpay yung misyon niya na ipalaganap ang mabuting balita. Itong santong ating pinagdiriwang, San Ignacio, ay nagsulat ng isang napakagandang libro na tinatawag na spiritual exercises. Ito yung mga meditation, pang-araw-araw na 3 araw nating sinusundan yan. Kung nais natin mag-retreat araw-araw, merong guide na kung anong dapat gawin, ano yung mga pagbasa, at kung paano natin i-reflect. Sa loob ng 30 araw, isang buwan, ay kapag sinundan natin yung pinag-lalagay natin kaya magkaunawa sa salita ng Diyos. Para tayo mabubuhay sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya itong exercise na ito na ginagamit sa retreats ng mga retreatants ay napakalaking tulong, lalo-lalo na sa mga reliyoso at reliyosa, yung mga national pari, magmadre, kinakailangan dumaan sa isang buwan na ito na retreat, no? Kung kahit naman sa mga laito na tulad nyo, pwede rin kayong mag-retreat ng ganyan, 30 days. Kaya ito ay isang napakalaking tulong sa mga tao para lumalim yung pananampalataya sa Diyos. At yun yung nais ng ating Panginoon, na sana tayo lahat ay maging malalim yung pananampalataya sa Kanya, makilala natin siya, at upang pagkakilala natin si Jesus at alam natin yung ating misyon na binigay ng Panginoon, ay magiging mas masaya tayo maglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ang ating pagbasa ngayon
ay tungkol dito sa aklat ni Propeta Jeremias at narinig natin dito pa lang sa umpisa, sinasabi niya, napakahirap ang katatayuan ko. Dahil nadarama niya, nakikita niya yung mga paghihirap ng kanyang mga kababayan, nakikita niya yung mga nagugutom, mga problema na kanyang dinaranas at ng mga tao. Kaya, problemado at disappointed itong si Jeremias. Si Jeremias ay tinawag ng Panginoon at kung siya sumagot, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na maging lingkod niyo dahil hindi ako marunong magsalita. Siya ay naging propeta ng Panginoon. At dito nga naranasan niya yung mga paghihirap na masasabi natin sa araw-araw ng buhay natin, marami kaakibat ng ating buhay yung paghihirap, mga problema. Pero siya binigyan ng inspirasyon ng Diyos at sinabi, huwag kang mag-alala sapagkat kasama mo ako. Ibibigay ko sa iyo yung lahat ng sasabihin mo sa mga tao para matulungan mo sila at mapagtagumpayan yung iyong misyon bilang isang propeta. Kaya ganun nga nangyari, iyon naging inspirasyon ni Jeremias na hindi siya natakot na wala yung kanyang takot sa pagpalaganap ng salita ng Diyos pagkat naliwala siya at nanalig na kasama niya. Palagay ko kasi sa magandang tularan natin bilang Kristiyano na kahit dumarating yung mga pagsubok, mga problema, kung may mga sakit at karamdaman na dumadapo sa ating mga kamag-anak, nakakapaghina kumisan, pero kapag tayo patuloy na nanalig at hindi bumibitaw kay Jesus, nagiging magaan yung ating problema. At nakikita niyo mga problema yan at nagpapatatag pa sa atin para lalo tayo maging mas mabuting lingkod ng Panginoon. Huwag na lang ako magsimba, huwag na lang ako magdasal. Pero hindi yun ang solusyon, no? Yung sa kanya lahat ng gagaling ang lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay, yung mga biyaya, at gusto yung ating buhay. Ang Diyos ay may hawak na lahat. Kaya siya lang ang paraan para tagumpay natin lahat ng ating mga naghihirap at mga problema. At nangako ang Diyos na ako magiging protector niyo. Ako magiging lakas niyo sa panahon ng inyong kahinaan. Kaya nga dito sa ating Ebanghelyo ngayon na ating nabasa, ay sinabi ni Jesus ang dalawang parang pinakakwento ng kanyang mga nakikita sa kanyang paligid, yung mga parables na tinatawag, na yung paghahari ng Diyos ay inihalin tulad niya sa isang kayamanang nakabaon sa isang bukid at saka sa isang perlas na napakahalaga. Lahat ng bagay ay ginawa na niya para mapasa kanya yung kayamanang iyon. Pinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian para mapasa kanya yung kayamanang iyon. At palagay ko, para sa atin din, kapag nakita natin yung tunay na kayamanan ng ating buhay, gagawin natin ang lahat para mapasa kanya, sa atin, yung hinahanap natin yung kayamanan. At kung titingnan natin, hindi lang yung kayamanang makamundo yung sinasabi dito, sapagkat yung mga kayamanan dito sa mundo ay lumilipas. Hindi nagtatagal, nawawala yan. Pero yung tunay na kayamanan na magkakaroon tayo ay walang iba kundi ang Diyos. Si Jesus, ang tunay na kayamanan. Pag nasa atin ay si Jesus, wala na tayong hahanapin na iba.
Amen? Kaya ito yung sana yung ating maging inspirasyon sa ating buhay. Siya ang pinaka-importante na sa ating buhay sapagkat ang Diyos natin ay mapagmahal, mawain, at gayon din siya ang ating tagapagligtas. Ay ng inspirasyon para patuloy tayong mabuhay at makapaglingkod sa Diyos ng saya at maging maligaya. Ano bang ang ating ginagawa, maliit man ito o malaki, kapag ginagawa natin na may pagmamahal, tulad ng sinasabi ni St. Teresa at Child Jesus, kapag may kasamang pag-ibig yung ating ginagawa, ay ito yung pinaka magandang magagawa natin para mapaglingkuran natin ang Panginoon.